Kaugnay ng pinaka-latest sa sitwasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague sa The Netherlands, may unang balita live si GMA Integrated News stringer Andy Peñafuerte III. Andy, sa mga oras nito, nasa loob pa rin ba ng ICC si dating Pangulong Duterte? Susan, magandang umaga dyan sa inyo sa Pilipinas at magandang gabi dito sa The Hague. Naglabas ng pahayag ang tagapagsalita ng International Criminal Court na si Fadi El Abdallah. Kinumpirma niya na nasa ICC Detention Center pa rin si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Andy, may ano na ba? May schedule na ba ng appearance o hearing ni Duterte sa ICC doon sa mga natatanggap niyo mga impormasyon dyan? Susan, meron kami natanggap na impormasyon base sa release ng ICC. Meron ng schedule ng initial appearance si dating Pangulong Duterte, March 14, alas 2 ng hapon dito sa Hague at alas 8 ng gabi dyan sa Pilipinas. Sa unang appearance ni dating Pangulong Duterte, inaasahan ko kumpirmahin ng ICC ang kanyang pagkakakilanlan at ang lengguwaheng gagamitin para sa proceedings. At bukod pa dyan, inaasang formal ding ipaaalam ng ICC ang alegasyon ng kasong crimes against humanity, pati na rin ang mga karapatan niya sa ilalim ng Rome Statute. Andy, nabanggit ni dating Executive Secretary Salvador Medialdea na hindi raw niya nakita si Duterte nang bumisita siya sa ICC Detention Facility. Pero nagkausap na kaya sila kahit sa telepono? Susan, gabi dito sa The Hague nang magpalabas ng pahayag ang ating embahada dito sa The Netherlands. Ayon sa ating embahada, nakausap at tumawag din si Pangulong Duterte kay Medialdea na kanya ring legal counsel. Hindi malinaw kung kailan nangyari anong oras nangyari ang naturang tawag, pero bandang alauna ng hapon dito kahapon, sa Netherlands, bumisita si Medialdea sa Hague Penitentiary Institution. Andy, may mga Pilipino pa rin bang nag-aabang sa labas ng ICC Detention Facility sa mga oras nito o bago ka pumunta dyan? Sa mga oras ito, masyadong maluwig kaya walang nag-aabang. Pero kasama tayo dun sa mga Pilipinong nagpaparitot pa roon. Nagpapabalik-balik doon sa penitentiary. May mga grupo ng mga Pilipinong nakabase sa iba't ibang bansa. Meron kaming nakausap kahapon na mga bumimisita galing ng Belgium. Ang hiyaw ng mga taga-suportang ito, where is Duterte? Isa doon sa mga nakausap natin ang nagpaplano sila ng padala ng liham sa hari ng The Netherlands na si King Willem Alexander para humingi ng tulong. Okay, nako, mukhang malamig na malamig ba ngayon dyan? Andy, ano ba ang temperatura ngayon dyan? Maginaw, -1 degree. Okay, maraming salamat, GMA Integrated News stringer Andy Peñafuerte III at mag-iingat ka dyan. Maraming salamat, Susan.